nalalapit na. O kahit nga yung makakalaban at yung aspiring yung tawag doon, parang nangangarap maging vice presidente at babaeng, alam yung babae na, oo, yung babae na si Virus na gusto maging presidente at yung kanyang aso na aw-aw na gusto maging vice. Oo, yun ang tumatarget ngayon. At bukod doon, siyempre, alam nyo na. Sara Duterte, diba? matatanda ang ibinahinto ang impeachment proceedings alinsun sa unanimous decision o nagkakaisang pa siya ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa articles of impeachment. Bunsod nito, inilagay muna ng Senado sa archive ang mga articles of impeachment habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kamakailan naghain ng petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing desisyon. Kaya naman ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, sakali mang baguhin ng hukuman ng desisyon, ay handa sila na muling buksan ito. Sino siya? Magaling sinungaling, magaling na sinung... eto. Trillanes, style mo bulok. Obvious lumalabas ang katotohanan. Mandaraya ka. Ayun. Nilagay niyo muna si Remulla na maging ombudsman. Tapos ngayon, magpa-file ka ng kaso against kay Tatay Digong at kay Bongo ng plunder. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Kong Toby! Merong bagong pasabog at siniwalat nga ito. Pero magtataka ka Oo. Sa binanggit ni Kong Toby, doon naman sila na-booking. Pero nung na-booking na sila, magtataka ka, yung computer, wala na. Nalustay na. Sigurado. Sigurado! Sabi ni Aling Ledesma, sigurado yan. Andyan lahat ng file. Nasa computer. Doon. Wala. Ito sasabihin ko lang sa inyo. Wala na yung hard copy, sunog na. Pati computer yung database ng computer, sunog na rin. Wala na. Wala ka na makukuha ang record. Pero, yung binalita ni Kong Toby, sigurado, may patungkol dito. Alam na. Alam na this! Sa dalawa na ito. At napapansin nyo ba, mga kasama, padalas ang atake nila sa mga Duterte, lalong-lalo na ito si Bongbong man. Ang Guzman. Oo. Bakit? Inuna. Sino? Inuna si Senador Villanueva. Inuna na. Diba? Tapos, ang kasunod niyan, paimbestigahan yung confidential fund ni BP Sara. Kasi mabilisin na raw Sabi niya, nung nagpa-interview siya, diba? Ipapasumitin niya sa opisina at pag-iimbestigahan agad-agad. Natandaan yun, di ba nagsalita siya? Nakapagtaka mga kasama, bakit ngayon ang tagapagsalita, Ombudsman? Bakit? Nung panahon pa ni Ombudsman Martires, panay pahayag, panay press con, wala naman, di ba? Ngayon, nagtataka tayo, ang Ombudsman, panay-panay. Sa kanya nakatuon ngayon. Mukhang gustong tumakbo ng pagkasenador ata ito. Baka gustong tumakbo ng pagka-presidente. Popularity ba yan? Naku, Diyos mio, Marimar, hindi ka mananalo. San sulok man ng Pilipinas. Subukan mo nang malaman mo. Fake ang computer. Naku, bakit kaya? Ano ba yung mga fake na yan? At iimbestigahan daw itong si Bukak-Kak. Si Bungak-Ngak. Marami kang tawag kasi dito May penguin, may kokak, may bungak-ngak. Paimbestigahan daw. Patungkol ito doon sa confidential fund. At isang opisyal ng PDP laban, dinipensahan si Senator Bongo sa reklamong plunder and graft. Sinimulan na nila, no? Mga kaalyado ni BP Sara, sinisimulan na nila. Ayan ang mga balita ngayon. Pasok na natin! Nagkataon nga ba na lumabas sa bagong pasabog
ni Navotas City Representative Toby Tiangco ang dalawang pangalan ng mga kongresistang umano'y nakausap niya tungkol sa tinatawag na for later release. Sina Quezon Representative J.J. Suarez at Pampanga Representative Dong Gonzales. Ayon kay Tiangco, sa isang pagpupulong noong March, kinausap daw siya ng dalawang opisyal ng Kamara kaugnay ng pagkaka-FLR ng kanilang mga alokasyon alinsunod umano sa direktiba ni dating House Speaker Martin Romualdez. Doon nila sinabi sa akin na, paano yan? In-FLR nyo, may mga namuhulin dyan. Nang marinig ito, sinabi ni Tiangco na nabahala siya dahil tila ginagamit daw ang pondo ng gobyerno bilang puhunan sa politika. At ang FLR funds na ito ay tila may kaugnayan sa impeachment laban kay Vice President Sara. Ayun na. Ayun na. Totoo yan. Pinagplanuhan, binulgar ni Katobi, yung pera ng, yung pondo na yun, yung budget na yun, pinuhunan para saan? Pabagsakin si Bibi Sara. Hindi nila kinaya. Kahit anong bayad nila, di ba, nabalita yung 150, nabalita yung 777, nabalita yung 30-30-30. Ngayon, kahit saan sulok kayo magbabaligtad, magtatambling-tambling, di ba sabi sa tarot, walang makakapagbagsak kay BP Sara. Imagine, ang dami niyong mga anong tawag doon? Ulupong na nagkakampi-kampihan para pabagsakin ng isang babae na malaki ang pakpak, malawak ang lipad. Hindi nyo kakayanin. Hantayin nyo. Kung gusto nyong wasakin, talunin nyo. Huwag nyong pagtulong-tulungan. Talunin nyo ang babae. Talunin nyo si Bibi Sara kung kakayanin nyo. Nagkataon din pa sa pasabog ni Kiko Barzaga na nasusunog ang DPWH Quezon City. Nagdulot ng pangamba sa publiko ang pahayag ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kaugnay ng sunog na tumupok sa Bureau of Research and Standards ng Department of Public Works and Highways sa Quezon City. Sa kanyang viral Facebook post, sinabi ni Barzaga na ang insidente ay sumira umano sa mga ebidensyang nag-uugnay kina Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo, J.J. Suarez at sa mga iba pa na may anomalya sa flood control projects. Tama. Paano nga hindi maghihinala kasagsagan ng investigasyon? Nasunog. Diba? At ang masakla pa nito, nung nasunog na, saka sila magpapahayag ng ano? Isa sa publiko na. Noon, ayaw nila. Bakit? Ando ng ebidensya, kukunin lang. Kukunin na lang. Ngayon wala na, lustay lahat. Naabo yung papel, at yung mga database, wala na. Buti na lang kung may backup sila sa Google. Yun, pwede. Kaso, baka wala. Di ba? Yan ang problema. Nakwentuhan na naman tayo. Tapos na ang investigasyon. Pag pinatawag sila, anong ebidensya mo? Anong papakita ng ebidensya? Wala na. Kwentuhan na lang. Nasunog Ayun nga, kung hindi nasunog, may kwento. May usapin. Nasunog nga. Ano nangyari? Wala na. Kwento na lang na nasunog. Kasi papahanapin sila ng ebidensya. Ano ebidensya nyo? At tinuturo niya kami. Hindi kagaya kung merong record, may database, andun may lalabas. Magaling din sila, no? Nilaro nyo ng husto, mga Pilipino. Magaling kayo. Magaling kayo manloko. Puro panloloko ginagawa nyo sa taong bayan. DPWH Office Fire destroys evidence linking Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo, and J.J. Suarez to flood control anomalies. Nagkataon pa ang lahat ng ito mga kasweet na matapos magkaroon ng pasabog si Toby Tiangco patungkol kila J.J. Suarez at Dong Gonzales ay biglang nasunog ang DPWH Quezon City. Pero wala daw nasunog na ebidensya. Very good kung ganun. Very good. Di mas maganda. Ayan na sabi rito,
wala raw nasunog na ebidensya. Ibig sabihin, tuloy. Tuloy ang kwentuhan. Tuloy ang pagpapanggap. Tuloy na. Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi nito. Tuloy. Ng Independent Commission for Infrastructure na walang anumang dokumentong may kaugnayan sa mga flood control projects ang naapektuhan sa naganap na sunog sa DPWH office sa Quezon City. Aniya ni Reyes ng ICI, ang nasunog sa Quezon City ay walang kinalaman sa flood control project. Talaga? Nagbigay naman ng statement ang DPWH. The DPWH confirms that no documents related to the ongoing investigation into the flood control anomalies were in the Bureau of Research and Standards building that caught fire in Quezon City today. The DPWH-BRS is responsible for the conduct of research, studies, pilot testing, and formulation of policies for government infrastructure projects. Initial findings indicate that the fire originated from a computer unit inside the material testing division that reportedly exploded. No employees were harmed during the incident. First time ever ako nakarinig ng ang computer ay sumabog. Kaya nga sinabi natin kaninang umaga sa vlog natin na ang component ng parts ng computer nakadesign yan kahit napakatagal na umaandar yan, kahit 24 hours, kahit tuloy-tuloy, hindi mag-overheat yan. Kasi design yan talagang para sa ganyan. Especially yung mga server. Pinapatay ba ang server? Hindi. Di ba? Kahit malalaking server pa yan. Kasi meron diyang nagpapahupa sa init. So walang sasabog. Walang mag-overheat kasi merong design para dyan. Kasi sinabi ko nga sa inyo merong bukod dyan sa power supply na humihigo palabas yung init, meron pa yan dito sa may CPU, sa may tawag nito. Basta doon, kalimutan ko. Sinabi ko na kanina sa processor yun. Sa processor, nakapatong yun sa heatsink. So yun alam niyo na. Investigation team to assess the fire incident has been deployed and is currently conducting a thorough assessment to determine the full extent of the damage and to prevent similar incidents in the future. So ito lang kung sinasabi nila na yung mga nakalagay dito sa Quezon City para daw sa responsible for conduct of research, studies, pilot testing, and formulation of policies for the government infrastructure, good. Yung mga ebidensya naman dito nasasabi sa flood control anomalies, saan nakatago? Oo. Sana wag nyo ipasunog. Sana ibigay nyo sa tamang ahensya para malaman kung ano talaga, sino talaga, at sino-sino yung mga magkakasabwat diyan sa kontratang hindi maganda. So kagaya nito, meron daw pa imbestigahan. Ano to? Kwento na naman? Barberuahan na naman to? Kwentong kutsero ba ito? Kasi nakakapagtaka mga kasama. Akalain nyo, ipa-imbestigahan daw ito si Kwakwak. Aba, tuloy. Samantala, nagsumiti na po ng letter of sentiment sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang isang pribadong individual para hilinging imbestigahan ang umano'y ugnayan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa dating Special Envoy to China for Trade na si Maynard Ngu na sinasabing bagman ni Senador Chis Escudero. Nagpakilala itong si John Santander na iuugnay na naman kay Senator Chis. Kaya naman pala, kunwari isasama ang pangalan nito. Oo. Ang target dito, Senador Chis naman. Ulitin natin sabi. Na sinasabing bagman ni Senador Chis Escudero. Nagpakilala itong si John Santander na isa umanong cultural at peace advocate. Ayon sa kanya, nagsumiti na siya sa ICI dahil napapahala siya na 2 buwan na ang nakalilipas simula nang lumabas sa mga aligasyon laban kay Ngu. Subalit wala pa ring aksyon mula sa ICI. Isinama ni Santander sa kanyang letter ang ilang media reports at litrato na nagpapakita magkakasama nga sina Marcos at Ngu sa ilang okasyon. Kabilang ang isang event ng Cherry Mobile na pag-aari umano ni Ngu at isa pa kung saan magkasama silang kumakain kasama naman sina Escudero at ang kanyang asawa na si Heart Evangelista sa Cork Wine Bar na iniulat ding pag-aari din ni Ngu.
Ayon kay Santander, nais niyang bigyang pansin ng komisyon ang posibilidad na may benepisyong natatanggap o natanggap si First Lady Liza Araneta Marcos mula kay Maynard Ngu o vice versa. Ayon naman kay ICI Executive Director Brian Hosaka, prerepasuhin ng komisyon ang liham para matukoy kung may sapat na batayan para ipatawag si Ngu at ang First Lady para sa investigasyon. Alam na. Oo, kwento na lang yan. Istoryahi ika nga. Walang mangyayari dyan. Doon nga sa pinsa, wala nangyari. Diyan pa. Alam nyo naman, siyempre. Loves niya yan eto na. Atty. JV Hinlo. Nagsalita na rin dinipensahan niya si Senator Bongo. Wala naman talagang, alam nyo, ito kung kayo nakakaintindi, ang laro sa politika, ganyan. Dahil siraan dito, siraan doon, kasi malapit na. Nalalapit na. Kahit nga yung makakalaban at yung aspiring yung tawag doon, parang nangangarap maging vice presidente at babaeng, alam yung babae na, yung babae na si Virus na gusto maging presidente at yung kanyang aso na aw-aw na gusto maging vice. Yun tumatarget ngayon. At bukod doon, siyempre, alam nyo na, sinisimula na nila, ngayon pa lang, sirain yung mga Duterte Black. Attorney Banat. Yung tamang dapat gagawin ni Senator Bongo ay kung may kinalaman ito sa proyekto ng kanyang pamilya, dapat mag-inhibit siya sa project na yon o sa pag-aproba ng project na yon o talagang wala siyang kinalaman doon. So, hindi pwedeng masangkot si Senator Bongo kahit yung pamilya niya pa ay naging kontratista sa mga government project kung wala naman siyang partisipasyon sa pag-aproba ng kontrata. Dito nga po sa pagsasampa ni Trillanes kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Senator Bongo, mga kaso, mga reklamong plunder po laban po sa dalawang nabanggit na opisyal. Ano ho ba ang inyong masasabi dito? Lahat po ng mamamayang Pilipino may karapatan magsampa ng reklamo laban sa lahat ng opisyal. Pero titignan rin natin kung may sapat ba silang ebidensya sa kaso na yan at ano yung motibo. Yung issue na kinasasangkutan ni Senator Bongo at dinamay si dating Presidente Duterte ay ito nakaugnay sa pagiging kontraktor ng pamilya ni Senator Bongo. So, titignan natin kung base sa ebidensya, nakikialam ba si Senator Bongo sa mga kontrata ng kanyang pamilya o wala naman siyang kinalaman at kung yung kanyang opisina ba ay naging bahagi ng kontrata o may kapangyarihan para sa pag-aproba ng budget tungkol sa isang proyekto. Kasi yung tamang dapat gagawin ni Senator Bongo ay kung may kinalaman ito sa proyekto ng kanyang pamilya, dapat mag-inhibit siya sa project na yon o sa pag-aproba ng project na yon o talagang wala siyang kinalaman doon. So, hindi pwedeng masangkot si Senator Bongo kahit yung pamilya niya pa ay naging kontratista sa mga government project kung wala naman siyang partisipasyon sa pag-aproba ng kontrata. Ipinahayag po ni Senator Bongo, attorney, na ang mga paratang ni Trillanes ay mga tangkang paglihis o distraction mula sa tunay na mga issue at itinanggi niya ang mga aligasyon nga ng katiwalian. Ano naman po yung masasabi po ninyo dito? Matagal na pong aligasyon yan kontra kay Senator Bongo. Yun nga, kasalanan ba niya na yung pamilya niya ay may ganyang klaseng negosyo. So, expected yan ni Senator Bongo na gagawing issue at patuloy na issue laban sa kanya. Tama. Dati, may mga reklamo na laban sa kanya tungkol dyan at ito'y sa alam ko, hindi umusad ang mga investigasyon o hindi pinakyat ang reklamo sa korte. Sa ngayon na may bago tayong ombudsman, hindi rin natin alam ano ang apresasyon ng bagong ombudsman sa mga reklamo ni dating Senador Trillanes. Kasi kung yung lumang ombudsman hindi ito pinansin o ito'y na-dismiss, baka iba yung opinion ng bagong ombudsman. So, nako, oo. Attorney JB, kung alam mo lang, baka may plano yung bogong ombudsman na yan. Bakit? Ngayon sinisimula na Ang alin? Di ba nung nakaraan, sabi niya, agad-agad niyang paimbestigahan yung confidential fund ni BP Sara. Tapos na yun Di ba? Tapos na. Oo. Ngayon, meron naman silang banat. Meron naman silang
Senado, handang i-retrieve ang article of impeachment ni BP Sara. Bakit? Andyan. Andyan si Ombudsman at andyan si Tutakten. Sila. Magtutulungan yan. Alam niyo naman ang laro ng mga utak na yan. Gusto niyo malaman. Gusto niyo malaman na nagsisimula na sila. Maski si Senador Villanueva ay inuumpisahan na nila eh. Tiniyak ng Senado na nakahanda sila sakaling bawiin ng Korte Suprema ang naunang desisyon nito na nagpatigil sa proseso sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ipinahinto ang impeachment proceedings alinsun sa unanimous decision o nagkakaisang pasya ng Supreme Court na nagpapawalang bisa sa articles of impeachment. Bunsod nito, inilagay muna ng Senado sa archive ang mga articles of impeachment habang hinihintay ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema. Kamakailan naghain ng petisyon sa Supreme Court ang ilang individual na tumututol sa nasabing desisyon. Kaya naman ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, sakali mang baguhin ang hukuman ng desisyon, ay handa sila na muling buksan ito. Di ba? Ang bilis nila kagad. Buwelta kagad ang mga Meron kagad sila. Talaga yun ang plano. Ganito lang yan, simplihan nyo na lang. Kung kayo ho ay nakakaintindi, sino ba ang presidente ngayon? Ilang buwan na lang, ilang taon na lang, tapos na ang karera ng mama. So ngayon, naghahanda na sila kung sakasakali lang maisakatuparan nila yung balak nila kay BP Sara at dito sa mga Duterte Black. Target nila. Kung ano yung pangarap nila dati, ganun pa rin ang pangarap nila hanggang ngayon. Na hindi makawala sa pwesto. Hindi naman pwede yun. Gusto nyo kayo-kayo, puro alingas-ngas na nga yung ginagawa nyo. Puro kadramahan na lang ang ginagawa niya sa gobyerno. Tapos kayo-kayo pa rin, hindi na pwede, sabi ni Aling Marie. Ano naman yung pinagsasabi mo dyan? Yes, the answer is in the affirmative. Yes, I will be prepared. Yes. If the Supreme Court says they are reversing their decision, then we will move to reclaim the articles of impeachment in the archives. Samantala, sa inilabas naman na resolusyon ng Korte Suprema, sinabi ng hukuman na noted ang petisyon ng mga individual na tumututol sa naging desisyon na pagpapawalang bisa sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hiniling din ng mga petitioner na magdaos ng oral arguments o pagdinig ang Supreme Court sa kaso. Supreme Court na nga nagdesisyon, hahalungkatin nyo. Yan ang nagagawa na sila ang Ombudsman, Senate President. Abangan nyo. Baka mamaya, pag tapos ng session, bakasyon ba? Session o bakasyon? Pagtapos, sa November, hindi ka na Senate President. Sabi, kasi meron hong nababali-balita na baka pagkaisahan na. Ang alin? Hindi ko alam. Pero sabi ni Aling Ledesma na naginip siya, sana isang gabi, pagising niya kinaumagahan, pinalitan na ulit ang Senate President. Naku. Diba? Masaya yun. Talagang masaya. At ito ang papasok natin Dahil may ano ito? Saan na ba yun? Kung nawala ata yung ay nawala nga. Ano ba yun? Akala ko na-save ko. Tignan natin baka nandito pa. Kasi meron hong balita na ano ba yung balita nito? Sabi rito, contractor donation to Escudero is for COMELEC to decide. Sino? Joel, si Gis Escudero, si BP Sara, si Bongo, ayan na. Tapos hindi pa tapos ang issue kay Senador Bato. Alam niyo lang kung sino wala? Yung kapatid. BP Sara, Senador Bongo, Senador Bato, si Senador Escudero, Senador Joel Villanueva. Alam niyo yung issue kay Senador Villanueva? Sabi dito, Soto to wait for communication on Villanueva 2016 dismissal order. Hinalukay na naman. Sino nagsabi niyan? Okay, pasok na natin to para maintindihan nyo.
latest updates from the Senate. Okay, Merrimon. Okay, ito Merrimon, ang chikadora ng Senado. Ano ba nangyayari dyan ngayon? Pag-usapan muna natin yung sinabi ni Ombudsman Remulla na maaari siya magbigay na ng letter of request sa Senate kay Tito Sotto, Senate President Tito Sotto, regarding the old order ng ombudsman na dismissal kay Senator Joel Villanueva. Ano ang tugon ni Senator Tito Sotto regarding this? Tama yan. So far, ang sinabi dito ni Senate President Tito Sotto, hintayin niya raw muna yung communication bago siya magbigay ng komento. And ang nasabi rin kasi ni Ombudsman Remulla, ngayon niya susulat yung letter, ipapadala niya personally bukas. At sakto, dahil bukas, merong hearing dito sa Senado ang Committee on Finance sa budget ng Office of the Ombudsman. So, sabi ni Ombudsman Remulla, may kailangan isa tungkol doon sa budget, plus kailangan nila pag-usapan ito. And so far, even dito kay Senator Joel Villanueva, we also tried reaching out na as early as kanina nung na-anunsyo nga itong gagawin ni Ombudsman. Pero so far, wala pang komento mula sa Senador. Ito kasi yung i-final na dismissal order sa kanya ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales year 2016 na sinasabi nga merong alleged misuse siya doon sa PDAF nung siya pa ay SIBAC party list representative. Pero so far, yung huli kasing nangyari or yung action naman from the senator was nag-file siya ng appeal ng motion for reconsideration doon sa kaso niya. At so far, hanggat wala parang final resolution, mananatili pa rin siyang magfa-function sa Senado until this year. And so far, we are also waiting din mula naman kay Ethics Committee Chairman Senator J.V. Ejercito kung paano nga ba mangyayari yung supposed na hinihintay na pagpupush doon sa dismissal order, kung dapat ba meron bang ethics complaint na ipa-file muna laban dito sa senador para maging functional yung dismissal order, or kung... Kita nyo, ang bilis nila kumilos. Basta kalaban. Oo, nagagawa ng istorya na mapabilis ang action nila. Oo, kay Senator Bongo, di ba? Ano kagad? Ito way back 2026 at 2016, ang issue na ito nahalungkay pa. Nahalungkat. Oo, yan ang sinasabi. Kaya nila gustong umupo yan kahit may kaso. Nagawan nga ng paraan Nagkaroon ng clearance ang mama Oo. Parang minabilis, Ginawa ng kwento. Ikaw na ombudsman. Ngayon pa lang. Ayan sinasabi natin. At hindi lang dyan nagtatapos. May kwento pa dito Oo, pati kay Senator Jesus Quedero. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ang Duterte Black ay inuunti-unti na. Ano sabi rito? Pasok. Now, there's a question here that came in. The possible charges against former Senate President. One of the accusations is Escudero receiving 30 million pesos from a contractor as a campaign donation, right? And he claims it is personal. There are other politicians that the PCIJ has found out have also received donations from contractors. Apparently, contractors pala talaga ang nagdo-donate ng cash kapag kampanya. What happens then? Paano po ito, Ombudsman? It's more of a common issue, Karen. Okay. Only when there is already an allegation of criminal intent will the Ombudsman step in. So let the COMELEC decide it first, because that actually is tantamount to disqualification from public from office, and that's an election offense that cannot be ignored. So even natin sa COMELEC yan. And let the Ombudsman do its job if it has to later on. Okay. I'm curious, because Senator Panfilo Lacson has said the original sin really starts from the insertions, right? Nag-iba-iba ang pangalan. How far and what can the Ombudsman cover really? Kasi kahit sa Senado, may listahang lumabas of alleged insertions. Diba? Nakita niyo yun. Billion din doon. Sa lower house, si Toby Tiangco, sinabing billion sa ilang... How far can the Ombudsman go when there are... Actually, hindi man sa insertion, Karen Kasi, ang alam ko dyan, the planning officer of the DPWH then sent a text message to Tito Sotto asking him if he wanted anything in the budget. Which means that the budget had not yet been submitted to Congress at the time. Hindi pa buo ang NEP. Nako, yan na. Basta magawa ng kwento, istoryahin na yun. Ganun. Simplihan nyo na lang. Kung kayo ho'y nakakaintindi, alam nyo na ang kakahantungan, o yung pinaka dulo ng istorya, wala na. Talagang patumbok na ito. Tumbok talaga. Sa mga Duterte Black. Cheater ka na, liar ka pa, sabi dito. Kaya pala. Meron ditong babae na galit na galit.
Oo, kasi bakit ngayon lang siya lumalabas? Bakit hindi siya nagngangaw-ngaw, oo, dito sa flood control issue? Bakit sa mga taga-Duterte, sa mga Duterte, oo, sa Duterte allies, siya ang bumabanat. Hindi lang sa Duterte allies, pati kay Tatay Digong, kay Pulong, kilala nyo naman siya. Sino siya? Magaling sinungaling, magaling na sinung... Eto. Trillanes, style mo bulok. Obvious lumalabas ang katotohanan. Mandaraya ka. Ayun. Nilagay nyo muna si Remulla na maging ombudsman. Tapos ngayon, magpa-file ka ng kaso against kay Tatay Digong at kay Bongo ng plunder. Obvious naman yung galaw mo, Trillanes. Cheater ka. Cheater yung ginagawa mo. Dahil, alam mo na ang ombudsman, papanig sa'yo. Kaya madaya ka, mandaraya kayo. Nagsama-sama kayo mga ulupong, pare-pares talaga kayong tanga. Hindi nyo ginagamit ang utak nyo. Akala nyo mga tao hindi matalas ang mata, na hindi nakikita ang mga galaw nyo. Na hindi binabasa at hindi kami nagiging observant sa mga kilos yung mga ulupong kayo. Nako Trillanes, alam ko naman na ikaw connected kay Juan Ponce Enrile at kayo nagplano sa pagpapakidnap kay Tatay Digong at pinadala nyo sa The Hague. At yung pagpapa-impeach kay Sara, planado niyo yan parehas ni Enrile. Kayong dalawa galit na galit mismo kay Tatay Digong. Kasi ko talaga nanggagalaiti kay Tatay Digong noong paman. Gusto mong matae, pero hindi ka mapatae. Kasi hindi mo mailabas ang gusto mo. Hindi ka manalo. Hindi ka talaga mananalo, Trillanes. Dahil ang puso mo sa sinungaling. Hindi ka tutulungan ng Holy Spirit. Hindi ka mananalo, ibablock ng Holy Spirit lahat ng plano mong masama. Dahil hudas ka sa Holy Spirit at sa kapwa mo. Ang Holy Spirit nga may hawak ng buhay mong Nawala si ate. Yan, kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilagay share. Bye-bye, bye-bye, bye-bye.